Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Pansos. Minsan pa kami po ay tunay taos puso nagpupuri at nagpapasalamat sa kalayaan namin na ikaw po ay patuloy naming sambahin sa Espiritu at Katawan. Salamat sa mabuhay na patuon amin napakinggan patuloy po. Nagdadagdag na aming paniwala ng pampantaya higit sa lahat sa matamis na presensya at kami po ay samahan pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kaluwa na ito po ang nagpapaalala sa amin para amin magawa ang mga kalooban para kami po'y maging karapat-dapat sa iyo. Pagpalain po kaming lahat sa Pangunang Panalangin. Aming ginagalang mga bangalista, ang ibang kaltasan, dadalhin ang balingkod ay nawa, maging silbing pagpapalang espiritual para kami po'y maging karapat-dapat sa iyo sa huling panahon ito para kami po'y pagpalait magmana ng buhay na wala hanggan sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Jesus, ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alindangan, di pagkaunawa ng iyong banal na salita sa aming kalagatan out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala at double honor, respect sa ating beloved evangelist William Estrada Almeida, sa buong sambayan, sa kanyang anak, manugang, mga apo, at sa ganitong aral, di po natin malimutang itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor William Almeida at mga dading hapon sa aking mga competitor co-workers, sa lahat po mga wits sa mga kapatiran, dati at baguhan, sa lahat po na sumusubaybay sa ating live broadcast. Magandang pinagpalang hapon po. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay patuloy po na ating palaghan ang ating kaligtasan sapagkat tayo nasa uling panahon, kaya tayong tinawag at pinili ng mahal na Panginoon, tayo po'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Dahil ang ating nakikita na pahirap na pamumuhay, kagaya po yung mga apektado ngayon sa kabuhayan na baboy, ay sabi ng mahal na Panginoon maghihirap sa uling panahon, magkakaroon ng kagutuman. Damay lamang, minsan ang ibang manampataya. Kaya yung mga nakikita natin mga kahirapan, kagutuman, kaguluhan, trahedya, yan po'y tanda na malapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, bago siya bumalik, magkakaroon ng kagutuman. Kaya sa ayaw po natin sa gusto, mararanasan ng tao at nadadamay lamang ang manampataya. Pero kailangan magpatuloy pa tayo maglingkod sa Diyos sapagkat bago tayo pumunta sa langit, dadanas tayo ng kapighatian. May kabiguan, may tagumpay, may kahirapan, may kagutuman. Sapagkat sa panahon ng mga apostol, anong kapighatian nilang dinanas? Nabibilang ko. Kinakaladkad para huwag mangaral ng Ebanghelyo. Halos iwan, patay na. Grabe, ang kahirapan at kapighatian nilang dinanas. Pero anong sabi ng mga apostol? Kailangan pilitin natin pumasok sa kahirapan ng langit. Kaya anuman po ang ating dadanasin sa uling panahong ito, ang dapat natin mapagsikap at mapalagahan, manatili po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Subalit sa uling panahong ito, ano ang dapat natin gawin? Tayong lahat na tinawag, pinili at bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon, magpakabalan tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dahil banal ang tumawag sa atin. Ibig sabihin, talagang sisikapin, pipilitin, talikuran ang lahat ng gawa at salita na hindi kanalugdan ng mahal na Diyos. Sapagkat pag hindi natin tinulungan natin sarili, baka ito maging daan para maiwang tayo sa rapture. Dahil malinaw po ang salita ng mahal na Diyos. Ito'y nagpapaalala. Kaya tayo po ang tutulong sa ating sarili
para tayo maging banal. At kung tayo banal, tayo may katiyakan sa salubong sa pagbabalik ng mahal na Diyos. Kung bawian man tayo ng buhay, tayo ay nasa kalooban ng wala Panginoon, tayo pupunta sa langit sapagkat ang langit inihanda para sa nagpakabanal. Amen? Aklat po tayo ng unang Pedro para inyong maunawaan. Sapagkat minsan yung matatagal na ibang Kristiyano hindi pinapansin ito. Pero pag hindi natin ginawa, baka ito ang maging daan para maiwang ka sa rapture. So, dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, 15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16, sapagkat nasusulat, kayo mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Lahat po magsabi, praise the Lord. Lagi po natin tandaan, may mahal, ang tumawag at pumili sa atin ay hindi tao. Ang mahal na Diyos. Kaya bilang tayo po ay anak na niya at bautismo tayo sa pangalan ng Panginoon, habang tayo po ay naghihintay, minamahal, sa pagbabalik ng Panginoon, ito po ang lahat nating gagawin. Datihan, baguhan, pagsisikapan natin, minamahal, mamuhay tayo ng may kabanalan sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ibig sabihin, lahat ng hindi gusto ng mahal na Diyos o kinalulugdan, pagsisikapan po ng bawat sa atin, huwag mo nang gagawin. Dahil pag iyong gawin o balikan mo, baka maiwang ka sa rapture. Baka yan ang magandang para maiwang ka sa rapture. Sapagkat malinaw po, yamang banal ang tumawag sa atin, magpakabanal tayo. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay nasusulat, ako'y banal, kaya kayo magpakabanal. Kaya kung gusto natin, ingat ang gabi, patnubayan at pagpalain tayo, at tayo makatiyak pupunta sa langit, sa daigdig natin gagalawan, magpapakabanal po tayo. Sa salita, sa gawa. Kaya sabi po, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, hindi sinabi, miyamahal, pag Sunday, banal ka. Pag Friday, banal ka. Pag Wednesday, banal ka. Malinaw po sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya ang bawat isa po sa atin, tuturuan natin ang ating sarili. Didisiplinuhin natin ating sarili. Hampasin natin ating sarili kung kinakailangan para tayo'y makapamuhay na may kabanalan sa araw-araw natin pamumuhay. At alam po natin ang kalooban ng Diyos at hindi. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, may mahal, sa lahat na ating gagawin at sasalitain, pag hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo at sasalitain mo, ito ang magpapahamak sa iyo. Dahil ang sabi ng banal sa Mateo, kaya ating pong unawain, dahil minsan, ito'y binabaliwala ng iba, lampas sa kabilang tahinga. Pero malinaw po ang aklat. Sa iyong salita, maging banal ka. Sa iyong salita, hahatulan ka. Kaya malinaw lahat ng iyong sasalitain na hindi gusto at kalooban ng mga Panginoon, gaano man tayo katagal sa mga Panginoon, hahatulan ka ng mahal na Diyos pagdating ng takdang araw. Kaya ano dapat natin gawin? Lahat ng ating sasalitain, yung malulugod ang Diyos. Dahil pag ginawa mo, yung hindi kalooban ng mga Panginoon, hahatulan ka. Dahil salita ng mga Panginoon ang nagsabi. Pakibasa. Mateo po tayo, 12, 36, 37. Kaya kung tayo matatagal na sa mga Panginoon, at tayo palampas-lampas ng salita, walang galang, walang respeto, magbago-bago na po tayo o tulungan natin ating sarili. Bakit? Ang salita ng Diyos po'y nagpapaalala. Hahatulan ka pagdating ng araw. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, talatang 36 hanggang 37.
At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. 37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Sa ayaw po natin sa gusto, pag ginawa mo at sinalita mo ay hindi gusto na mapatikalooban ng Diyos, malinaw po, hahatulan ka ng mahal na Diyos sa takdang araw. Dahil sa iyong salita, magiging banal ka, sa iyong salita, hahatulan ka. Kaya huwag nating gayahin yung makasanlibutan. Kung anong gustong salitain at sabihin, lalo at parang galit at naiinggit, lahat ginagawa nila. Pero pag tayo anak na ng Diyos, mag-ingat po tayo. Dahil pag yung sinalita ay walang kabuluhan, hindi malugod ang Diyos, hahatulan ka. Dahil malinaw po, sa iyong salita, hahatulan ka at sa iyong salita, magiging banal ka. Kaya sa malinaw mga kapatid, huwag ka na magsalita kung ikaw ay magkakasala. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi baling ikay pipi. Dahil kung ikay sasalita at salita ka ng salita at dada ka ng dada, ikaw pa rin nagkakasala at ikasasama mo pati pagdating ng araw dahil malalaman ang ugali mo, ay ganun pala yan. Ito po yung mga makasalibutang walang galang. Sa matatanda, walang respeto. Lalo na at yung akala mo ay kung sino sila at sila nakapagtapos. Akala mo kung apak-apakan yung mga walang pinag-aralan. Yung may pera, akala mo kung sino sa mga mahirap. Huwag natin gayahin ang makasanlibutan kung ito'y nangyayari sa atin dahil tayo po'y anak na ng Diyos. Amen? Dahil pag tayo bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat lalakad sa panibagong buhay. Amen? Pag lalakad ka sa panibagong buhay, ibig sabihin yung lahat na gawain mo dati nung hindi ka pa manampatay, hindi ka pa Kristiyano, hindi ka babautismo, yung pipilitin, sisikapin, huwag mo nang gagawin dahil ikay anak na ng Diyos na buhay. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya tayong lahat po ang tutulong sa ating sarili. Dahil nakakatakot po ang salita ng mga Panginoon. Minsan ito kaya sabi ko hindi pinapansin ng iba. Dahil ang katulad, ay ako'y anak ng Diyos, matagal na ako. Ang Diyos mapagpatawad. Pero malinaw po ang salita ng Diyos. Ulitin ko po ang basa. Sapagkat kailangan tayo sa huling panahon ito, turuan natin ating sarili. Dahil pag hindi mo tinuruan na iyong sarili, ito ang pwedeng magpahamak sa iyo. Yung sarili mo din. Dahil malinaw po ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi, at sasabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao, ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong salita, ikaw ay magiging banal, sa iyong salita, hahatulan ka. Malinaw po mga kapatid. Kaya kung ang ating salita, hindi maging pagpala, at walang kabuluhan dahil parang salita makasalibutan, nakakatakot mga kapatid. Dahil malinaw po, hahatulang ka ng mahal na Panginoon sa iyong salita at sa iyong ginawa. Kaya nga sabi ko po, kung tayo magkakasala lang sa iyong sasalitain, huwag ka nang umimik, huwag ka nang magsalita, dahil kung ang iyong sasalitain, ikasisira mo, ikapapahamak mo, hahatulang ka, mas maigi po ang huwag ka na magsalita. Amen po ba mga kapatid? Dahil dapat tayo po, turuan natin ating sarili para tayo po makapagsikap, makasunod sa kalooban ng Diyos. Kung pa sa paggalang at pagrespeto, ay sabi nga kahit yan, parang walang halaga sa paningin mo. Parang mas magaling ka, mas matalino ka,
may magagawa ka sa Kanya. Pero naunawaan ko po mga kapatid, yung sasabing paggalang, pagrespeto ay napakahalaga. Dahil pag ikaw ay walang paggalang, pagrespeto, lalo at maedad sa iyo o maedad sa iyo sa spiritual, hindi pala malulugod ang Diyos sa iyo. Example lang ko po kayo para inyong maunawaan. Sa lahat matatagal na, kung nakikilala niyo si Father Sunny Kiambao, kung hindi niyo kilala yung po sa pastoral, yun ay parang maghuhugas, magwawalis, o iba pang bagay. Pero nung kakaunti pa ang manggagawa, may mahal. Pag panahon ng ayuno, dahil may kursada, kasama yun sa ayuno. Kahit magmiminyal, dahil sa Maynila po, retisyon, minyal espiritual. Kahit ikay dati, pag naka-duty diyan sa minyal, pag panahon ng ayuno, majuduty ka espiritual. Kaya ang sabi ng ating bilang mamader, yan si Basane, hinahamak-hamak ninyo dahil kayo mas magaling, mas matalino, kaya mas nalalamangan ninyo. Aba, mga anak, matuto kayong gumalang sa nakakatanda sa espiritual sa inyo. Hindi man nagagawa niya yung ginagawa ninyo, pero siya ginamit para maligtas kayo. Kaya naunawaan ko po yung paggalang, pagrespeto, hindi pala sa kalagayan ng isang tao. Yung pagiging mature, una-una sa inyo, igalang ninyo, irespeto. Kaya sabi, galit man kayo, hindi man nagustuhan nyo yung gagawa, gumalang kayo. Yan ang tamang sinasabing paggalang at pagrespeto dahil siya ay ginamit para maligtas kayo. Dahil siya'y kabalikat ng mga pastor, manalangin, mag-ayuno. Ganon din po sa ating kalagayan. Yung paggalang, pagrespeto, hindi dahil sa kayo ay mas marunong sa kanila. Ang tunay na paggalang, pagrespeto, kung mas mature sa'yo, mayroon man hindi ka gusto na nakikita na huwag ka na magsalita kung magkakasala ka lang. Dahil ang sabi nga, hahatulan ka sa iyong salita at sa iyong salita maging banal ka. Dahil yung pagrespeto, igalang mo. Kahit parang sa pananaw mo, kinatitisura mo, sa pananaw mo, hindi mo gusto. Pero yung mas mature sa inyo, ginamit ng mahal na Diyos para din kayo maligtas. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ito po yung aking ipinasok at sinabi sa inyo. Dahil minsan, bumabalik yung dating tayo. Lahat gagawin, lahat sasalitain. Kahit hindi dapat salitain at hindi gawin. Kaya kailangan maunawaan po natin yung paggalang, pagrespeto. Dahil kung nakakatanda at mature sa inyo, dapat matuto po kayong gumalang. Kung kayo marunong gumalang sa inyong magulang, dapat masigit sa espiritual na kalagayan. Dahil sila'y ginamit ng mahal na Diyos, katuang ng ating mahal na pastor, ng ating beloved assistant pastor, ng mga beloved children. Kaya tinaunuan ko mapatid, dahil yung binanggit ni Mama Der sa meeting sa Maynila. Dahil nga, minsan parang inaapi-api yung si Father Sane. Ay nung ipaliwanag ni Mama Der, ay naunawaan ko. ¿Por qué? Ganyan lamang ang gawa niya, maghugas, magluto, magwalis, utusan sa ibang bagay. Porque kayo nagpipres, porque kayo ay mas para maganda ang kalagayan sa kanila. Abay, huwag niyong bastahin yan at yung parang baliwala dahil siya ay ginamit din ng mahal na Diyos para maligtas kayo dahil siya ay nag-aayuno din, nagpupuri din. Kahit siya ay ganyang kalagayan, ibinigay ang buhay sa mahal na Panginoon para manalangin para sa kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ito po yung aking sinabi sa inyo para inyong maunawaan yung sinasabing paggalang, pagrespeto. Lalo pag sa espiritual. May iniroon man kang nakikitang hindi nyo gusto, huwag na kayo magsalita para huwag na kayo magkasala. Matuto kayong gumalang at magrespeto sa lahat naging katuwang nating mga pastor na ginamit sa kaligtasan. Dahil alam niyo sino ang nauna, sino ang naging mature kaysa inyo, matuto kayong gumalang kahit sa choir members, adult choir.
kapatiran. Bakit? Dito malulugod ang mahal na Diyos. Kaya sabi po, sa inyong salitain, kayo ay hahatulan sa lahat na salitain ng taong walang kabuluhan. O ay kung hindi pagpapala, hindi ka titibay, paninira o ibig sabihin parang paglabastangan, hahatulan tayo. Dahil sa iyong salita, maging banal ka at sa iyong salita, hahatulan ka. Kaya ang sabi ko nga po, ay kung magkakasala ka, huwag ka na magsalita. Amen po ba mga kapatid? Ay dahil kung ikisalita ang salita, puro mali, abay dadami ang, kung pa sa kaso, madami ka ng kaso. Kung sa kasalanan, abay madaming makikita ang mahal na Diyos ng kasalanan. Kaya tayo tinawag pinili, ano sabi? Magpakabanal po tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen? Kaya tayo tinuruan, magpuri, manalangin, dahil dito nalulugod ang mahal na Diyos. Amen? Tayo magsalita para sa kabutihan, sa ikaluhati ng mga panahon, tayo magsalita, maging patotoo sa ating kababayan. Amen? Lahat may magsabing praise the Lord. Sunod na talata, aklat po tayo ng Korinto 13:11. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto 13:11. Saka tapos-tapusan mga kapatid. Unang Korinto tayo. 13:11 tayo, unang Korinto. Dito po sa aklat ng unang Korinto 13:11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniiwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Lahat pagsabi, praise the Lord. Ano yung naganap na ang pagkatao? Ngayong tayo, tinawag at pinili ng mahal na Diyos. Tayo ngayong bautismo na sa pangalan ng Panginoon, tayo mga anak ng Diyos. Ngayong naganap na ang pagiging anak ng Diyos at tayo ay Kristiyano na. Anong sabi? Iwan mo na yung dating ugali mong bata at pananaw mong bata at damdamin mong bata. Iwan mo na ngayon yung buhay makasalanan. Dahil naganap na ngayon sa iyo na ikaw ay anak na ng Diyos na buhay. Kaya lalakad po tayo sa panibagong buhay. Tayo po'y magpapakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Para kalulugdan po tayo ng mahal na Diyos. Napakalinaw mga kapatid. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako ng kaya ng bata. Nagdaramdam ka ng bata, nag-isip ka ng bata, pero nang maganap na ang pagkatao, iniwan ko na ang pagkabata. Ano ang dapat natin gawin ngayon sa salitang ito? Iwan natin ang lahat na di kalooban at gusto ng mahal na Diyos. Dahil pag hindi natin iwan ito, mananatili ka babalik at babalik sa dati mong gawain. Pero sa huling panahong ito, yamang banal po ang tumawag sa atin, magpakabanal po tayo. Turuan po natin lahat ang ating sarili para tayo po ay maging karapat-dapat sa mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Kolosas. Episo na lang. 4:29 para umikli ang ating bersikulo. Dito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, talatang 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen. Lahat may magsabing praise the Lord. Ang linaw po, yamang banal tumawag sa atin, tayo magpakabanal sa lahat ng paraan. Kaya anong sabi ng Episo 4:29, anumang salitang mahalay, huwag lalabas sa ating bibig. Malinaw po, ibig sabihin, kung may naisip ka sa salitaan mo na hindi tamang salitain, ito'y hindi kalugdan mapanoon, ito'y mahalay,
Dahil salitain na makasanlibutan, huwag kang magsalita. Dahil anumang salita ang mahalay, huwag lumabas sa iyong bibig. Yung lalabas sa ating bibig, yung ikatitibay, makikinabang ang makakapakinig. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag tayo nagpapatotoo, walang kwento mga kapatid. Kung ano yung pagpapalang tanggap natin, pagbabago, pag-iingat, yun ang ating salitain. Para hindi hahaba, para po yung nakinig ay talagang pinagpapala ng mahal na Diyos. Amen? Sa araw-araw nating pamumuhay, ganun din. Anong sabi? Anumang salitang mahalay, huwag lalabas sa ating bibig. Malinaw po, mga kapatid. Kaya kung alam natin na ang ating sasalitain ay mahalay, gawain na makasanlibutan, huwag po tayo magsalita. Dahil hahatulang tayo. Pagdating ng araw, ang lalabas dapat sa ating pagsasalita, yung may biyaya, yung ikatitibay. Sabi ng Colosas 4:6, ang lahat na ating sasalita, yung may biyaya. Ibig sabihin makikinabang ang makakapakinig. Sabi ng Korinto 10:31, pakibasa ang Korinto. Kumakain man tayo o umiinom, gawin natin ang lahat sa ikalahati ng mahal na Panginoon. Kumakain tayo o umiinom, ano mang ating gagawa, gawin natin ang lahat sa ikalahati ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po, anumang salitang mahal ay huwag lalabas. Kaya turuan po natin lahat ang ating sarili. Lahat na ating naisip at sasalitain, hindi kalooban ng mga Panginoon, ito'y mahalay. Ibig sabihin, gawain o salitain makasanlibutan, huwag mong salitain. Dahil ang sabi ng mga aklat, huwag lalabas, huwag mong bibigkasin. Dahil sa tunay na mga Diyos, ang bibigkasin, yung ikatitibay, ikalalakas, ikapupuri ng pangalan ng mahal na Diyos. Aklat ng 1 Korinto 10:31, para po inyong manawaan. Dahil malinaw po, ang una natin versikulo, magpakabanal tayo. Dahil pag hindi natin tiruan natin sarili, ay baka ito maging daan para maiwan tayo sa rapture. Hindi pa po huli ang lahat. Kung ito, minsan gagawa natin siya salita, turuan po natin ating sarili. Dahil malapit na tayong balikan ng mahal na Diyos. Pakibasa. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Anumang inyong ginagawa, gawin nyo sa ikalahati ng Diyos. Kaya ibig sabihin, lahat gagawin sa salitain, maluluhati ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nga banal ang tumawag sa atin. Kaya tayo magsisikap po magpakabanal, talikuran lahat ng gawain, makasalimutan lahat ng kalikuan. Turuan natin ating sariling, huwag na natin magawa o balikan. Dahil bilang tayo anak ng Diyos, naghihintay po sa pagbabalik ng mga Panginoon, malinaw. Kung kumakain ka, umiinom, ano mang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat sa ikalahati ng pangalan ng mga Panginoon. Ibig sabihin, lagi mapupuri, mapapasalamatan ang dakilang pangalan ng mahal na Diyos. Ito po ang buhay natin. Amen? Kung nais natin ingatan, gabay, patnubay, pagpalain tayo sa mata pinansyal, kung gusto natin tayo po ay mararapture, kung bawian man tayo ng buhay, tayo pupunta sa langit, ito po ang buhay natin. Gawin natin ang lahat sa ikaluhati ng dakilang pangalan ng mga Panginoon. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Ginagawa niya nung siya'y nabubuhay, maluhati ang dakilang pangalan ng mga Panginoon hanggang sa siya'y mamatay. Kaya hanggang sa huling hininga, yun po ang buhay natin lahat. Maluhati ang dakilang pangalan ng mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Korinto muli, 14:20. At dito po ay isa pang, kung ating unawain, nagpapaalala sa atin lahat. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 14, talata 20. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pag-iisip. Gayon man sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo. Tatapat sa pag-iisip kayong mangagpakatao. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag tayong magpakabata sa mga naisip o iisipin.
tayo'y anak ng Diyos, iniwan natin pagkabata. Ibig sabihin, lagi natin isipin yung malulugod ang mapayang. Pero kung kasalanan, magpakasanggol tayo. Yun ang ibig sabihin. Pero ang sabi ng banal na aklat, mga kapatid, dapat sa pag-iisip, kayo'y magpakatao. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano yung magpakatao? Magpakakristyano. Kaya ang sabi ng iba, ang daling sabihin, Kristiyano, ang daling sabihin, tao. Pero ano ang pamumuhay mo? Kaya bilang tayo anak ng Diyos, sa pag-iisip, magpakatao tayo, ibig sabihin magpaka-Kristiyano, magpaging anak ng Diyos na buhay. Dahil tayo po lahat, dati hindi anak ng Diyos, anak tayo ni Tanaing, kaya lahat, saltain, gawin, ginagawa natin. Dahil inuudyokon tayo ng masamang espiritu, kahit mali. Pero tayo anak ng Diyos ngayon, magpakatao tayo, magpaka-Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Bakit? Para tayo kalulugdan ng mahal na Diyos. Para tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya nga, turuan po natin lahat ang ating sarili. Hindi porke ako na sa pulpito, sabihin nyo, ako ang nangangaral sa inyo. Tayo lahat, tuturuan natin ang ating sarili. Sabi nga ng aklat ng Roma 2:21, ikaw na nagtuturo, hindi mo tuturuan ang iyong sarili. Kung pa sa pagbibigay, ikaw nangangaral sa pagbibigay, hindi ka naman nagbibigay. Baliwala. Dahil nakakapangaral ka, hindi ka naman nakakasunod. Pero ang dapat sa atin lahat, tayo pong tinawag, pinili ang magsikap ng birong makasunod para ang baguang kapatiran makasunod sa kalooban ng mahal na Diyos. Amen? O, atin pong basahin, paano yung manawa? Roma 2:21. Dahil minsan po, tayo nagpapayo, tayo nag-advise, tayo nagsishare. Pero kung tayo naman, ang kakitaan nga ay mahirap, hindi natin maakay sila. Kaya tayo lahat ang una magtuturo sa ating sarili para tayo maging pagpapala. Pakibasa, 2:21. Wala sa versikulo niyong lista. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh, malinaw. Ikaw nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturo ang sarili. Ikaw nagtuturo na huwag magnakaw, ikaw nagnanakaw. Ay kung sa pagbibigay, tayo ang hindi sumusunod. Pero tayo ang nagsabi, totoo ang pagbigay, totoo na pagpapalain, pero kung tayo ay hindi sumusunod, baliwala. Tayo nagtuturo, tayo nagsishare, ay dapat tayo lahat, turuan din natin ating sarili para tayo maging pagpapala habang nabubuhay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang dami sa ating kapanahonan, ang gagaling mangaral, tapos Bible School. Pero hanggang doon lamang, pero ang kanilang sarili, hindi natuturuan. Kaya, baliwala. Pagdating ng araw, sila ang kawawa. Pero napakapal natin, totoo ang nagturo sa atin ng Ebanghelyo ng mahal na Diyos. Purong-purong salita ng Diyos at talagang tunay, binago ng mahal na Diyos ang ating magulang sa Panginoon. Kaya tayong lahat, nawa, turuan natin ating sarili. Dahil minsan nga, sabi ng iba, magaling yan sa pananalita, ay pero kung hindi nga natin kayang turuan natin sarili, magiging baliwala. Alino ng talata, ikaw nagtuturo sa iba, hindi mo tuturuan ang sarili. Kaya turuan natin ating sarili. Tayo ang magsusupil, magdidisiplina sa ating sarili, at tayo para makalagay sa dapat nating kalagyan ayon sa kalooban ng mahal na Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Basahin po natin ang 2 talata bago tayo awit. Aklat po tayo ng awit 34, 11, 14 at Mateo 5, 8, 9, balik ng 3. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 34, talatang 11 hanggang 14. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako. Akin tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. 12. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay?
at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti. 13, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. 14, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen. Aklat po tayo ng Mateo, pakibasa, pakisuyo na. 5, 8, 9, balik ng 3. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 9 at balik sa 3. Sa 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Amen. Balik sa 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Lahat po'y magsabing, praise the Lord! Napakaganda sa salita ng Diyos pag i-apply po natin lahat sa ating buhay. Kaya nga, banal ang tumawag sa ating tayo magpakabanal po sa lahat ng paraan. Dahil sa ating salita, hatulan ka sa iyong salita, maging banal ka. Kaya anong sabi ng awit? Ulitin ko po ang basa para inyo pong maunawaan. Sabi po ng 34, 11 hanggang 14. Magsiparito kayo, kayong mga anak, at lingkin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Tayong lahat ang tinatawag ng mahal na Diyos. Tayong mga bautismo sa pangalan ng Panginoon ang lumapit sa mga Panginoon. Kaya pag tayo po nakinig sa ng Diyos, inunawa natin at pinagsikapan natin masunod, magkakaroon po tayo ng takot sa Diyos. Pero kung tayo po ay hindi natin naunawa at hindi natin inunawa, hindi natin masusunod, kaya ano mangyayari? Mawawala o wala ka pa rin takot sa Diyos. Dahil pag tayo may takot sa Diyos, magagawa po natin, mga mahal, ang tayo po'y magsikap, magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dahil ang sabi po, pag ang tao'y may takot sa Diyos, magkasala at gumawa ng masama sa paningin ng mga Panginoon, pag ikay may takot, hindi mo nagagawin yung hindi kalooban ng Diyos. Pero pag tayo walang takot sa Diyos, lahat gagawin, sasalitain, o kung anong ating maisipang gawin. Dahil walang takot tayo sa Diyos. Kagaya na makasalimutan, hindi kilala ang mga Diyos, walang takot sa Diyos, lahat ginagawa, sasalitain, gagawin kahit ikasasama at mapahamak ibang tao. Kagaya, lalo, yung mga nasa illegal na gawain, ng mga nagtutruga. Hindi baling mapahamak ang iba, basta sila magkapera. Pero pag tayo ay mga anak ng Diyos, anong sabi? Pag tayo may takot sa Diyos, hindi natin gagawin ang hindi kalooban ng mahal na Panginoon. At hindi magagawa ng sino man tao pag wala sa kanyang mapanood at pag siya'y walang takot sa Diyos. Pero paano tayo magkaroon ng takot sa Diyos? Tayo lalapit sa Panginoon para turuan tayo ng mga Panginoon magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng 12, sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umibig sa maraming kaarawan upang makakita niya ng mabuti. Lahat ng tao, pag tinan mo, gusto mo mahabang buhay, gusto mo makita mo ang lahat ng pagpapala at mabuting bagay na ginawa ng mahal na Diyos at kaya mong gawin. Ang dapat natin gawin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Pahumaba ang ating buhay. Pamakita mo ang pagpapalang ibibigay ng mahal Panginoon. Gagamitin ang sinumang tao, pati ang sambayan mo. O lalo na, halimbawa, may anak ka, 3. Dati na ang kahirapan. Hindi mo kaya ang lahat. Walang makain. Pero ikinagkaroon ng takot sa Diyos, nagpatuloy ka, naglingkod sa mga Panginoon, sa pagtitiis, pinagpalang mga Panginoon, nakapagtapos ang iyong anak. Di ba? Makikita mo ang mabuting bagay na ibibigay ng mahal Panginoon at gagamitin ay mahal sa buhay. Kaya anong sabi po dito ng 13? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Ito pala ang dapat nating gawin lahat. Ingatan natin ang ating dila, ang ating bibig sa pagsasalita ng masama at ikasasama at pwedeng ikasama mo. At karayaan. Yung mga gawain ng mga kasanlibutan.
Ibig sabihin, huwag mong gawin yung gawain ng sanlibutan kung nais mo humaba ang iyong buhay o makita mo ang pagpapala. Kaya kung tayo minsan, bumabalik sa dati nating buhay na parang hindi tayo Kristiyano, abay matakot tayo sa mga Panginoon. Dahil tayo ang mapapahamak pagdating ng araw. Kaya ang nais ng mga Panginoon, kung nais mo ng buhay, ingatan mo ang iyong dila sa pagsalita ng masama. Kaya kung alam natin, gagawa natin minsan, siya sa ating masama, abay magbago-bago na po tayo. Tulungan natin ating sarili sa awat habang ng mahal na Diyos. Dahil malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Anong sabi po ng Banal na Aklat sa 14? Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ito po ang buhay natin at dapat natin gawin. Kung nais natin na tayo'y mapayapa at ibig sabihin samahan ng mga Panginoon, ang sabi po ng Banal na Aklat, lumayo ka sa kasamaan. Lahat ng kasamaan o kasalanan na ating nagagawa o nasasalita, layuan mo para magkaroon ka ng kapayapaan. At ang sabi, habulin mo kung saan may kapayapaan at mayroong mabubuting bagay, yun ang sasabing sundan mo at gawin mo para tayo po'y kalulugdan ng mahal na Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Dahil ito po ibuhay natin lahat. Tandaan po natin, banal po ang tumawag sa atin. Malinaw po sa unang bersikulo, hindi tayo maliligaw. Kung nais natin pagpalay, ingatang gabi at patubayan, makatiyak sa langit. Yaman banal ang tumawag sa atin, magpakabanal po tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. At ang sabi po ng huling talata, ito po, lahat ang dapat natin gawin habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng 8 at 9, napakaganda ng talata, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung tayo malinis at maganda sa ating panlabas na nakikita ang tao, dapat makikita ng mahal na Diyos, malinis ang ating puso. Para makikita natin ang Diyos. Kaya kung minsan may puot, may galit, may hinalakit, masama ang loob, dapat mawala sa iyo. Dahil ang talata po na ating binasa, mapalad ang may malinis na puso, makikita ang mahal na Diyos. Kung ating balikan ang Efeso 5:27, ang tunay na iglesia at pupunta sa langit at ma-rapture, walang bahid, walang mantsa, walang kulubot. Dapat banal. Kaya tayo lahat ang magsisikap. Pilitin natin, turuan natin sarili. Anong sabi po ng 9? Mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo po ang papayapa, hindi gagawa ng hindi ikakapapayapa. O magsasalita na hindi ikapapayapa. Tayo ang magsasalita ng ikakapayapa. Tayo ang gagawa ng ikakapayapa. Dahil, ang sabi po ng Banal na Aklat, tatawaging mga anak ng Diyos. Gusto ba natin tawagin tayo anak ng Diyos? Gusto natin ba tayo mag-rapture? Tayo ang gagawa ng kapayapaan. Tayo ang magsasalita ng ikapapayapa. Hindi tayo ang gagawa at magsasalita ng ikagugulo. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil tayo ay tatawaging anak ng Diyos, ay kung ginagawa natin, kagaya sabi nga, kansa patotoo, hindi masaya pag walang gulo. Siya ang nagpapagulo. O, ay paano ka tatawaging anak ng Diyos? Ay gumagawa ka ng kaguluhan at di kapayapaan. Kaya tayo ngayon anak ng Diyos, tayo ang magsasalita ng ikapapayapa at gagawa ng ikapapayapa. Dahil tayo'y tatawaging anak ng Diyos. Ay kung naman ayaw nating tawagin anak ng Diyos, ay nasa inyo. Pero ang salita ng Diyos nagpapaalala para tayo matiling tatawaging anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Anong sabi po ng 3? Malinaw po ang sabi dito. Mapapalad ang mapagpakumbaba sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tandaan po natin, lahat nawa tayo, turuan natin ating sarili, na tayo'y matutong mapagpakumbaba. Gawang ka man ng hindi maganda, setang ka man ng hindi maganda, magpakumbaba. Amen? Dahil tatawagin tayong anak ng Diyos, tayo tagapagmana ng kaharian ng mahal na Panginoon, sapagat ang sabi po, mapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya dapat tayo humble, mapagpakumbaba, hindi mapagmalaki, hindi mapagmataas. Kung may nagagawa tayo ng mas maigi sa iba, pasalamatan mo, ginagamit ka ng mahal na Diyos. Pero huwag tayo daw pong magmataas o magmalaki. Tayo mapagpakumbaba para sa atin ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan. At tanda po natin, iba't iba ang kalagayan na ating nagagawa, pero tayong lahat, iisa. Ang ating pong pinupuri at paglingkuran, ang mahal na Diyos. Kaya gawin natin lahat, ang ating magagawa, ayon sa kalooban ng mga Panginoon, at nawa po ang salita ng Diyos, maging silbing paalala sa atin, para kung ano ang ating nagagawa at nasasalitang hindi gusto ng mga Panginoon, turuan po natin ang ating sarili. Sapagkat sa iyong salita, maging banal ka, sa iyong salita, hahatulan ka. Kaya nawa, matuto po tayong lahat, i-apply sa ating buhay ang salita ng Diyos, at tayo matutong magpakumbaba para tayo akayin ng mahal na Diyos. Tayo po tumayo at tayo awit ng isang awitin. Dahil tayo lahat, minsan, dumadating ang ating kahinaan. Pero ang kailangan natin ay ang mahal na Diyos para tayo po'y manatili, makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Habang tayo po'y aawit at isipin po ang kabutihan ng Diyos, dahil tayo magpasalamat, unti-unti nagagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Unti-unti tayo nagiging banal sa harap ng mahal na Diyos. Alam ko, malapit ka sa akin. Hallelujah! Kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. Hallelujah! At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Oh, hallelujah! Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Hallelujah! Nariyan ka, kahit na anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking ang ating kainaan, kalakasan.
pa natin tumawag at lumapit sa mahal na Diyos para tayo po'y akayin ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Hallelujah. At ngayon, Ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ating suriin ang ating sarili. Alam po natin na tatalo tayo minsan ng ating makahinaan. kahit na Bumabalik tayo sa dating ikaw. Pero tayo anak ng Diyos. Kaya kailangan turuan natin ang ating sa sarili akin ay para tayo lagi po'y huwag matalo ng ating kahinaan. pag-ibig mo Hallelujah! sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naglulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Hallelujah! Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, kung dumadating at natatalo tayo ng ating kahinaan at bumabalik tayo sa dati nating gawain, kailangan po nating lumapit at tumawag sa mahal na Panginoon. Na tayo po ay akayin para tayo makasunod sa kanyang kalooban para sa huling panahon ito. Dahil banal ang mahal na Diyos, tayo maging banal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Kaya turuan po natin lahat ang ating sarili. Tayo ang magdidisiplina para tayo po ay kawat-kabagan na tayo'y kalugdan ng mahal na Diyos sa huling panahong ito. Dahil malapit na tayong kukunin ng mahal na Diyos. Lahat ng kahirapang kagutuman ay patuloy nagaganap dahil ay tanda na pabalik ang mahal na Diyos para sa kanyang mga pinili at hinirang. Tayo po lahat ay manalangin po at lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Dahil kung tayo natatalo ng ating kahinaan, kailangan po natin isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon para tayo akay pangunahan ng mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos sa mabanal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na minsan pa kami lumalapit sa trumbiya sa apong ito, sa pangunang panalangin namin ginagalang malamang lista. Patawarin mo po kami lahat sa lahat ng aming mapagkulang pangasala at sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa, ang kailangang hikbi at daing at panalangin na kailangan iyo pong ipagkaloob at ibigay sa himalang pamarayan. Akayin mo po kaming lahat at dagdagan ang aming pag-ibig, paniwala, papatang kagalakan na kay mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay at nawa kami iyong masumpang walang dungis sa mga kapintasan sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, pangunahan mo po kami para hindi kami malis na landas
Turuan mo po kami lahat na magkaroon ng takot sa iyo at talikuran ang lahat ng buhay ng salibutan makasalanan para kami po'y maging banal sa iyong paningin. Pagpalay mo ang bawat isa sa material, pinansan, espiritual, pagpapala sa lahat, may karamdaman, pagalingin mo po, may problema, tasin mo po, pagpalain kabuhayan, pinagkatama, kapatiran, iyong ingatan, dagdagan at basbasan, nagsaibang bansa ang walang hanap buhay, bigyan mo po, Diyos. Iyo pong bigyan ang bawat isa ng katuwa at kagalakan na ikay mapaglingkuran at gawing kayamanan ang paglingkod sa iyo para kami po'y maging karapat-dapat sa salubong sa iyo. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, ito po ang aming samot panalangin in Jesus' name. May mahal ang ating kanang kamay sa ating pong ulo, kaliwang kamay sa pati ng ating katawang na may karamdaman. Kung tayo nang hinalapaypay, ang kaliwang kamay ay nakataas. Hallelujah. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway lahat ng demonyo karamdaman nagpapahirap, ang karamdaman, halos sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, pagka-stroke, pagka-stroke, pagkabulag, pagkapipi, kahirapan, kahinaan, smoker, alcoholic, I command you cast out, be healed in Jesus' name. Halapang hina, palipay-pay, kahirapan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat po nagdito, dati at maguhang, tayo po'y tatalon bilang pagpasalamat na tayo po'y patuloy na sumasa atin ang mahal na Panginoon at tayo patuloy pinalalakad sa panibagong buhay. Tayo po lahat sabay-sabay. Jam! Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa may mahal, ating i-apply po sa ating buhay ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang nagpapala sa atin para ating magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon para sa huling panahon ito. Tayo lahat ay makapamuhay sa lahat ng paraan ng ating pamuhay na tayo po'y kalulugdan ng mahal na Panginoon sapagkat ang tumawag sa ating po'y banal. Kaya kailangan tayo lahat magpakabanal sa araw-araw nating pamumuhay. Tayo po'y patuloy magdalangin ng sa isa't isa. Patuloy tayo mag-share, magpatotoo sa ating nakakausap sapagkat lahat ng tao ay nangailangan ng kaligtasan sa lahat ng mabaguhan. Magpatuloy po kayo maglingkod sa Panginoon sapagkat kayo ang makikinabang at pagpapalay ng mahal na Panginoon. Sa Sunday, ating Holy Supper na po mga kapatid.